Si Padre Pedro Pelaez at ang kanyang mga adhikain ang naghimok kay Padre Jose Burgos na kanyang mag-aaral sa pagpapatuloy ng kilusang sekularisasyon na naging dahilan upang magising ang diwa ng nasyonalismo ng mga Pilipino. Pero, sino nga ba si Padre Pedro Pelaez? Si Pedro Pelaez ay isinilang sa Pagsanhan, Laguna noong ika-29 ng Hunyo taong 1812 sa mag-asawang Jose Pelaez Rubio na isang Espanyol at dating alcalde mayor ng Laguna, at Josefa Sebastian Gomez Lazada na isang Filipina. Sa gulang na 11, siya ay maagang naulila. Dahil dito, siya ay kinupkop ng mga paring Dominikano sa Maynila at ginawang utusan ng mga ito. Bilang kapalit ng kanyang serbisyo, siya ay pinag-aral ng mga ito sa Kolehiyo de San Juan de Letran kung saan ay dito niya natapos ang kanyang bachelor ng sining na may mataas na karangalan noong ika-20 ng Pebrero taong 1829 sa edad na 17. Pagkatapos ay pumasok siya sa Universidad ng Santo Tomas at nagtapos ng Bachelor of Sacred Theology noong ika-21 ng Enero taong 1833. Para maging ganap na pari, kumuha siya ng Licentiate in Sacred Theology at nagtapos noong 1836. Nang matapos niya ang kanyang licentiate degree noong 1836, hindi siya nag-atubili na ipagpatuloy ito at kumuha ng Doctor of Sacred Theology kung saan natapos niya ito noong 1844. Nang maging ganap na pari siya noong 1833, siya ay naglingkod sa Katedral ng Maynila. Sa unang destino pa lang ay nagpakita na siya ng magandang halimbawa ng pamumuhay Kristiyano kaya napamahal agad siya sa mga tao. Maging ang mga kasamahang paring Pilipino ay humanga at nagmahal sa kanya dahil sa angkin niyang kabaitan at mahusay na pakikisama. Mabilis na nakilala ang pangalan niya sa kalipunan ng mga pari, nalugod sa kanya si Arsobispo Jose Aranguren at naging matalik niya itong kaibigan. Dahil sa pagkakalapit niyang ito sa Arsobispo, siya ang napili ng Ecclesiastical Cabildo na humalili sa kanya bilang Capitular Vicar nang sumakabilang buhay ito noong ika-18 ng Abril taong 1862. Noong ika-10 ng Setyembre taong 1861, inilabas ang Royal Decree 1861, isang kasulatang nag-uutos sa mga paring Pilipino na bitawan ang kani-kanilang parokya at ipaubaya ito sa mga Rekoleto. Tinuligsa niya ito sa kanyang liham kay Gobernador General Jose Lemery noong ika-10 ng Marso taong 1862, ngunit, hindi ito pinaunlakan ng Gobernador General. Mula dito, pinasimulan niya ang aktibong kampanya laban sa hindi pantay na pagturing sa mga paring Pilipino at itinatag ang kilusang sekularisasyon. Sa panahong iyon na umiigting ang kanilang pakikipaglaban, namatay ang namamahala sa simbahang Katoliko sa Pilipinas. Kumalat ang balita na isang paring Kastila ang ipapalit dito at iyon ay nakarating sa kaalaman niya. Puspusan niyang ipinaglaban na isang paring Pilipino ang pumalit sa namatay na tagapamahala. Maraming kaparian ang humanga sa tapang niya at paninindigan, hindi siya natakot kahit ang mga matataas na sa simbahan ang kanyang nakaharap. Bukod sa paglilingkod sa simbahan, nagturo rin siya ng pilosopiya sa College of San Jose mula 1836 hanggang 1839. Maliban dito, nagturo rin siya ng pilosopiya sa Universidad ng Santo Tomas mula 1843 hanggang 1861. Dito ay naging estudyante niya si Jose Burgos. Kalaunan, ang kanyang mga kontribusyon bilang edukador ay kinilala ni Gobernador General Antonio Urbis Tondo. Dahil dito, itinalaga siya nito noong ika-2 ng Marso taong 1853 bilang bahagi ng Komiteng Pang-edukasyon na inatas ang pag-aralan at magmungkahi ng mga reformang pang-edukasyon sa bansa. Ang rekomendasyon ng komite ay kinilala bilang Educational Decree ng 1863. Pagkatapos ng ilang taong pagtuturo, naging manunulat at editor siya ng pahayagang relihiyoso na El Católico Filipino mula 1861 hanggang 1862.
Hindi pa tapos ang kanyang laban nang magkaroon ng malakas na lindol sa Maynila noong 3 ng Hunyo taong 1863. Kasama sa napinsala ang Katedral ng Maynila, bumagsak ito at sa kasamaang palad ay nabagsakan siya kasama si Padre Ignacio de Leon. Ito ang kanyang ikinamatay at ang kanyang labi ay natagpuan sa gumuhong simbahan. Matapos ang kanyang kamatayan, ang kanyang akdang Colección de Sermones ay nailathala sa Madrid noong 1869. Maliban dito, ipinagpatuloy ng mga estudyante niya ang kanyang pagsusulong ng sekularisasyon, naging mahalagang impluwensya ang kanyang kaisipan sa sumunod na henerasyon mula kay Padre Jose Burgos na guro at kaibigan ni Pasiano Mercado na kapatid naman ni Jose Rizal. Kung kayo ay aking tatanungin, anong masasabi ninyo sa talambuhay na ito, mag-comment lang. So, ayun lamang ang talambuhay natin ngayong araw, sana ay may natutunan kayo. Huwag na rin kalimutang mag-like at mag-subscribe para maging updated sa mga panibagong video. Maraming salamat po.